Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Pido. Taong 1954. Abakanan, Bohol. Ilang dekada na rin ang dumaan magmula noong nagtrabaho bilang isang magsasaka itong si Pido. Araw-araw, kinakailangan niyang magbanat ng buto para lamang matulungan yung mga magulang niyang naghihikahos sa buhay. Hindi rin kasi biro ang kanilang pinagdadaanan, lalo na't sa kanilang magkakapatid, siya lamang yung normal. Yung apat na sumunod sa kanya, hindi biniyayaan ng magandang katawan at kaisipan. Sa madaling sabi, may sira sa pag-iisip ang mga ito. Yun din ang dahilan kung bakit hindi gaanong nakakatulong yung ama niya sa kanya. Sa oras kasi na umaalis yun, hindi naman nila kayang pigilan yung ginagawang pagwawala ng apat. Minsan nga, muntik-muntikan na nitong masunog ang kanilang bahay, kaya para makaiwas sa anumang disgrasya, nagdesisyon yung manatili na lamang sa kanilang pamamahay. Kumikita pa rin naman ang tatay ni Pido. Marami rin kasi yung ginagawa. Kagaya ng pag-obra ng mga sisidlang gawa sa ratan at pagbebenta ng mga pawid na ginagawa naman nila tuwing Biyernes at Sabado. Yun lang kasi ang libreng oras niya na siya namang itinutuon niya sa paglalako nito. Bagaman hirap na siya sa ganoong sitwasyon, patuloy pa rin siyang nabubuhayan ng lakas tuwing nakikita niya ang kanyang mga magulang na masaya at kontento sa buhay. Para kay Pido, wala naman sa kanilang lahat. Hindi na yun mahalaga, basta may lakas silang ipagpatuloy yung mga bagay na nasimulan nila. Alam niyo, Pinuno, kung iisipin, wala naman talagang espesyal sa pamilya nila Pido. Kagaya lang sila ng karamihan, mga taong mangmang sa mga lihim na karunungan. Ngunit, dahil sa kanyang pagtatrabaho sa palayan, doon na siya nag-umpisang mamulat ukol sa mga ganoong bagay. Nagsimula ito noong mapansin niya ang isang matandang lalaki na kasama din niya sa trabaho. Ang pangalan nun Ramon, at kung hindi siya nagkakamali, 80 anyos na ito, pero patuloy pa rin yun sa pagtatrabaho. Kagaya ng iba, wala namang espesyal sa matanda. Marami naman kasi doong halos kaedad lang nito na nagbabanat din ng buto. Subalit, ayon kay Pido, na magmula noong nakilala niya si Tandang Ramon, meron siyang napansing kakaiba sa kakayahan nito na nagpapabukod tangi sa lahat. Hindi niya mawari pero sa kasagsagan ng pagtatrabaho ng matanda, pansin na pansin niya na hindi yun nahihirapan. Lalo na kung nagtatanim sila ng palay, bibihira mo yung makita na tumayo para mag-unat ng likod. Sila kasi, isang raya lang ng palay ang itinanim, uunat na sila dahil sa matinding pangangalay. Pero yung matanda, isang buong kahon ng palay, hindi pa yun umuunat. Sa oras na yumuko ito, ganun na ang iyong makikita hanggang sa matapos yon sa trabaho. Noong una, inakala niyang may kapansanan lang si Tandang Ramon, pero base sa kanyang mga naririnig, normal naman ito. Dahil sa kanyang mga nalaman, pinilit naman niya yung ipagsawalang bahala, pero magmula noon, unti-unti nang dumami ang kanyang napapansing kakaiba sa matanda. Ayon sa kanya, na sa paglaki ng kanilang mga tanim, ang mga itinanim nito ang pinakamalusog sa lahat. Hindi lang yun, marami rin noong naani kung saan ang bawat butil ng palay ay hindi pangkaraniwan ang laki. Dahil sa ganoong swerte ng matanda, hindi yun pinapaalis ng may-ari ng palayan, gawa ng maging ito man, naniniwalang buenas yun sa kanilang pamumuhay.
Ang mas ikinagulat pa noon ni Pido ay kapag nasa kasagsagan sila ng trabaho, hindi man lang ito nakakaramdam ng pagod. Siya nga noon, 5 oras pa lang sa initan, sumusuko na. Pero si Tandang Ramon, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, dire-diretso ang pagtatrabaho nito. Kahit alam niyang 2 beses lang yung nagtatrabaho sa isang linggo, naniniwala pa rin siyang hindi pangkaraniwan yung ginagawa nito. Dagdag pa niya, ilang beses na niyang sinubukang gawin ang ginagawa ng matanda pero sadyang napakahirap nito. Sa isip-isip niya, walang ordinaryong tao ang may kakayahang magtanim ng palay mula umaga hanggang hapon. Naniniwala rin siya, ano man ang sikreto ng matanda, paniguradong bukod tangi yon kung ikukumpara sa kanila. Itong mga panahong ito, nagpatuloy pa rin ang kanyang trabaho sa sakahan. Bale, isa na rin siyang katiwala ng may-ari nito dahil sa tagal ng kanyang serbisyo. Isa rin yon sa mga naging daan ni Pido para magkaroon ng ugnayan sa matandang hinahangaan niya sa lugar na yon. Halos araw-araw, pilit siyang nag-iisip ng paraan para mapalapit at makausap ito. Nais niya kasi noong malaman kung ano talaga ang sikreto ng lakas at masayang buhay ni Tandang Ramon. Marami kasi sa kanilang taga-baryo noon na kahit may sapat ng salaping hawak, hinding-hindi pa rin mapapantayan yung pamamaraan ng pamumuhay ng matanda. Kontento ito sa lahat ng bagay na kanyang pagmamay-ari at kahit nag-iisa lang ito, wala yun gaanong problema. Pagtatapat pa ni Pidona, minsan niya na yung nakausap pero maging siya, aminadong hindi kayang maunawaan yung payo ng matanda sa kanya. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalong lumalim pa ang kanyang paghahangad na mapalapit dito. Sa paglipas pa ng mga araw, habang nasa kasagsagan sila ng trabaho, patuloy naman niyang pinagmamasdan itong si Tandang Ramon. Minsan, kapag malapit lang ang pwesto nito sa kanya, sinusubukan niya yung lapitan para kausapin. Mabait at maamo naman ang matanda. Lahat ng sinasabi nito sa kanya, naniniwala siyang yon ay totoo. Sa pamamaraan pa lang kasi ng pagtingin nito, masasabi mo talagang wala yung bahid ng pagsisinungaling. Hindi naglaon, dahil sa kanilang madalas na pag-uusap, napansin na lamang ni Pido na magkalapit na pala sila ng matanda. Isang hapon, matapos ang pagtatanim nila ng palay, agad naman siya nitong inabisuhan na sumama sa pamamahay nito. Ayon kay Tandang Ramon, gusto niya ang pamamaraan ng pag-iisip ni Pido, kaya na may nagpa siya siyang gabayan nito habang yon ay bata pa. Dagdag pa nito na kung may oras siya, huwag niyang tatanggihan ang alok nito dahil bibihira lamang siya kung magyaya. Mariin din itong inilahad sa kanya na mababago ang buhay niya sa oras na makinig siya sa mga aral na hindi itinuro ng kanyang mga magulang. Matapos naman itong marinig ni Pido, kahit marami pa siyang gagawin, bukal sa loob niyang pinagbigyan si Tandang Ramon. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na merong mabuting kahihinatnan ang kanyang pagsama rito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, kagaya ng napagplanuhan nilang dalawa, agad naman silang pumanhik sa bahay ng kanilang amo para magpaalam. Pagdating naman nila sa pamamahay nito, gulat naman itong si Pido, gawa ng hindi man lang yun nagreklamo sa nais mangyari ng matanda. Sa katunayan, imbis na tumutol ito, sinuportahan pa nito ang kanilang gagawin. Nangakmang aalis na sila sa bahay na yon, nasipat naman niyang nakangiti yung may-ari ng palayan habang pasigaw na nagwiwika sa kanila ng,
Ayos lang kahit hindi na kayo pumasok bukas. Abisuhan ko na lang yung iba. Kapag may kailangan kayo, huwag din kayo magdadalawang isip na bumalik dito. Malay ninyo, meron akong maitulong. Nang marinig naman ni Pido ang sinabi nito, napasilay lang naman siya sa matanda, bakas sa kanyang mga mata ang matinding pagtataka. Hindi niya kasi inakala na gano'n na lamang kalalim ang relasyon ng matanda sa taong pinagsisilbihan nila. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakarating na nga sila sa bahay ng matanda, di kalayuan sa entradang daan patungo sa baryo. Dadalawang tahanan lang ang nakatirik sa lugar na yon. Gawa ng bukod sa malayo yun sa sentro, napakarami din doong naninirahang mga ligaw na hayop, kagaya ng mga ahas at sawa. Ayon pa sa matanda, na tuwing gabi may mga napapadpad din doong mga unggoy at iilang mga ligaw na baboy ramo. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi niya yun gaanong pinapakialaman dahil alam niya sa kanyang sarili na yon ay kaisa ng kalikasan. Imbis na sirain ang malusog na gubat, mas ninais ni Tandang Ramon na tulungan ang kapaligiran. Sa pagpasok naman nila sa loob ng bahay nito, manghang-mangha naman itong si Pido dahil sa aliwalas ng lugar. Ang buong akala niya kasi, sa isang lumang barong-barong lang nakatira ang matanda. Sa unang tingin niya rin kasi sa panlabas nito, inakala niyang naghihirap yun sa buhay, pero pagpasok niya sa loob, doon bumungad sa kanya ang sahig nitong gawa sa kahoy ng nara at iilang mga muebles na halos antigo na. May isang lumang salamin din ng matanda kung saan nakaharap yon sa entradang pinto ng bahay nito. Ayon kay Pido, maganda sa maganda yung bahay, pero meron doong iilang mga gamit na nakaagaw ng kanyang atensyon. Sa isang sulok kasi ng sala, meron siyang nakitang isang estatwa na hindi malayo ang wangis sa isang tao. Ang pinagkaiba lang nito, merong pakpak ang nilalang na yon at may hawak-hawak yung espada at kalasag. Sinubukan din niyang tanungin si Tandang Ramon ukol sa bagay na yon, subalit wala itong inilahad sa kanya. Basta ang sinabi nito, yon ang pinakamahalagang bagay na nasa loob ng pamamahay niya. Nang marinig naman yon ni Pido, minabuti naman niyang ibahin na lamang ang paksang kanilang pag-uusapan. Pakiramdam niya kasi, kapag binabanggit niya ang tungkol sa estatwa, napakasensitibo ng matanda. Pagkaraan pa ng kalahating oras, inabutan siya nito ng isang platong pagkain habang patuloy pa ring nagbabahagi sa kanya nung mga nakaraan nito. Ayon kay Tandang Ramon, nakikita niya kay Pido yung kapanahunan niya. Kagaya nito, lumaki din siyang mangmang hanggang sa merong umampon sa kanyang isang matanda na siya namang nagbahagi ng lahat ng karunungan nito. Bago rin yun bawian ng buhay, kabilin-bilin na nito sa kanya na ipasa sa ibang tao ang karunungan niyang dinadala. Sa pamamagitan kasi ng ganoong pamamaraan, magpapatuloy sa mga kapanahunan ang kanilang mga aral na tinatangan. Makakatulong din yun sa mga tao, lalo na sa pamilya ng napili na magtanga nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Pido. Ikaw ang napili ko. Mula ngayon, manunungkulan ka na sa ilalim ng aking puder. Paunti-unti, tatahakin mo na rin ang daang tinatahak ko. Matuwa ka, sapagkat ikaw ang napiling susunod na tagapagmana. Wika ni Tandang Ramon sa kanya. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman magawang makatanggi ni Pido. Takang-taka siya noon, gawa ng kahit anong gawin niya, wala siyang nararamdamang pagtutol mula sa katawan niya.
Basta, lahat ng sinasabi sa kanya ng matanda, bukal sa puso niya yung sinusunod. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, inabisuhan siya nitong maghanda dahil tutungo sila sa baryo. Ayon sa matanda, wala naman sila doong ibang gagawin maliban sa kukuha ng mga pangangailangan nito. Matapos naman niya yung marinig, tumango lang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang sentro, doon na siya nag-umpisang mamangha sa matanda dahil sa lahat ng pangangailangan nito, hinihingi lang nito sa mga kababaryo nila. Bali ang ginagawa nito, ipinapaalam lang nito ang kanyang kailangan tapos kukunin na niya ang bagay na yon. Matapos itong gawin ni Tandang Ramon, taos-puso naman yung nagpapasalamat sa may-ari ng tindahan. Maya-maya pa, matapos naman itong makuha ang lahat ng kanyang pangangailangan, agad naman yung umaalis sa lugar na yon. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, naitanong ni Pido kung papaano yon nagawa ng matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang ipinapakita sa kanya yung isang medalyon na merong mga nakabaong kulay berdeng mga bato. Ayon sa matanda, hindi pagnanakaw ang kanyang ginagawa, sa halip isa itong uri ng abuloy para maipakita ng mga taong pinoprotektahan niya ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. Dagdag pa nito na, taliwas sa mga albularyo, ang tanging ginagawa niya lamang sa kanyang mga nasasakupan ay siguraduhing ligtas ang mga ito. Inamin din ito sa kanya na ang mga katulad nila walang kakayahang manggamot pero sa tulong ng kanilang mga karga, nakakagawa sila ng milagro ng pagpapagaling. Ngunit kahit may ganon itong abilidad, sinisiguro nitong hindi yun matutuklasan ng karamihan sa kanilang lugar. Bukod kasi sa may mga albularyo namang naninirahan doon, hindi na yon saklaw ng kanyang responsibilidad. Pagtatapat pa ng matanda na kailangan ding limitado ang mga nakakaalam ukol sa kanya, nang sa gayoy masigurong magpahanggang sa pangkasalukuyan, kokonti lamang ang nakakaalam ng kanilang pag-iral. Matapos naman yung marinig ni Pido, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang mga katanungang may kinalaman ukol sa tunay na pagkatao nito. Base kasi sa inilahad ni Tandang Roman, hindi yun isang uri ng manggagamot, albularyo o ermitanyo. Naniniwala siya na ang matandang yon ay di hamak na mas mataas sa ganoong mga uring tao. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Buti napansin mo yan. Tama ka sa hinala mo. Hindi nga tayo mga antingero. Higit pa tayo sa mga yon. Yung mga matatandang nakakakilala sa atin, tinatawag nila tayong mga alagad ng sugo. Ang mga katulad natin, ang mga unang mandirigma bago sumapit ang katapusan ng mundo. Trabaho nating pigilan ng lahat ng masasama, anuman ang dami nito at magiging kahahantungan. Magmula ngayon, Pido, tandaan mo, mas lalong pagpapalain ka kung mapapatay ka ng iyong kaaway. Dahil sa sinabi nito, halos ramdam naman niya ang tila bang napakabigat na responsibilidad na papasanin niya sa oras na ipinamana na sa kanya ng matanda ang mga aral na yon. Sa paglipas pa ng mga buwan, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang pagsasanay at pagsasaliksik ng mga karunungan sa ilalim ng poder ng matanda. Hindi na rin siya noon nagtrabaho nang sa gayoy maituon niya ang kabuuan ng kanyang atensyon sa mga gawaing mas importante.
Bagaman siya ang inaasahan ng kanyang pamilya, mariin siyang inabisuhan ni Tandang Ramon na wala siyang dapat na ipag-alala sa mga ito. Ayon dito na, hanggat nagsasanay siya, ito na ang bahalang magbigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Pagtatapat pa nito sa kanya, tutulong din yon na mapagaling ang 4 niyang kapatid na merong sakit sa pag-iisip. Yon ang kanyang magiging pabuya dahil sa kanyang pagtanggap sa naging alok nito. Taon pa noon ang lumipas, marami nang natutunan itong si Pido. Lahat na yata ng sikreto ng matanda na ituro na sa kanya, maliban na lamang sa nag-iisang abilidad nito. Ayon kay Tandang Ramon, ang mga katulad nilang mandirigma ng sugo, merong bukod tanging kakayahan. Bawat isa sa kanila, pinapasahan ng mga estatwa na siya namang magiging katuwang nila sa pakikipaglaban sa lahat ng nilalang na nasa panig ng kasamaan. Dagdag pa nito na, ang kakayahan nilang yon, ang pinakahuli nilang maaaring mamana na siya namang pinakamalakas sa lahat ng karunungang tatanganin nila. Dahil sa sinabi nito, naging madalas na ang pagtitig ni Pido sa estatwa ng kanyang maestro hanggang sa dumating na ang panahon na siya na mismo ang nakasaksi kung papaano nito gamitin yung estatwang yon. Base sa pagkakatanda niya, nasa kasagsagan noon ng gabi nang mangyari ang kakaibang insidente. Habang nagro-rosaryo noon si Pido, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng mga malalakas na kalabog sa loob ng bahay ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang napatayo sa harapan ng altar para sana hanapin yung pinagmumula ng ingay na kanyang napansin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang estatwang nasa gilid ng silid ng matanda na bigla na lamang gumalaw. Pagsilay naman niya sa mga mata nito, bahagya naman siya doong napaatras matapos niyang masipat ang isang kulay puting liwanag na dahan-dahang lumilitaw sa mga mata nito. Hindi naglaon, nag-umpisa na ring gumalaw ang nilalang na yon hanggang sa mangusap na yon sa kanya. Ayon kay Pido, napakalumanay ng boses nito. Para yung tinig ng isang anghel na kumakanta sa kaitaas-taasan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, unti-unti naman niyang nasipat yung pagbitak ng katawan nitong kahoy hanggang sa tuluyan na yung mapalitan ng isang totoong balat. Punong-puno rin ng kaliskis ang nilalang na yan at meron itong kulay puting pakpak na may hahalin tulad mo sa isang kalapate. Ginintuan din ng espada at ang kalasag nito na parabang isa yung uri ng engkanto na may dugong maharlika. Maya-maya pa, paghakbang naman ng nilalang na yan, agad naman siya nitong inabisuhan na sumunod. Dahil sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman doong bumunot si Pido hanggang sa marating na nga nila yung karatig baryo. Pagsilay nila sa lugar, unang bumungad sa kanila ay yung hindi mabilang na mga isda, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Marami rin sila doong nakikitang mga nilalang na tumatakbo pabalik-balik. Dagdag pa niya na, mabibilis ang mga ito, kaya na may hindi niya gaanong maaninag kung saang lahi yon napapabilang. Gayunpaman, malakas ang kanyang kutob, aswang ang mga nilalang na kanyang nasisilayan noong mga oras na yon. Matapos naman niya itong mapagtanto, matyaga naman niyang hinintay yung mga magiging utos sa kanya nung nilalang na kanyang sinamahan. Naniniwala kasi siya, isa yung pagsubok na ibinigay sa kanya ng matanda upang makita kung ano na ang bunga ng halos magdadalawang taon niyang pagsasanay.
Dahil aminado siyang yon ang unang beses niyang sumabak sa kumbate, lahat ng alam niyang malalakas na mga karga, inihip na niya sa katawan niya. Dinukot na rin niya noon ang kanyang punyal, pagpapakita na handa na siya sa mga maaaring mangyari. Hindi naglaon nang masipat naman ng nilalang ang kanyang ginawa, napangiti lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang kabahan, Pido. Tandaan mo, palagi akong nasa tabi mo. Halika na, umpisahan na natin ang pinakahuli mong pagsasanay. Kapag napagtagumpayan mo ito, ipapasa ko na sa iyo ang lahat." Nang marinig naman niya ang sinabi ng nilalang na yon, doon niya napagtanto na ang nasa loob ng katawan nito ay yung mismong kaluluwa ng kanyang maestro. Mahirap man yung paniwalaan para sa kanya, pero base sa kanyang mga narinig, sigurado siyang yon ay totoo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang pumanhik sa baryo hanggang sa marating na nila ang lugar na pinaglalagakan ng napakaraming mga siga. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasipat ang mga aswang na binabalata ng buhay ang kanilang mga biktima. Yung iba naman sa mga ito, walang ibang ginagawa kundi ang pagtingala sa kalangitan na para bang meron yung hinihintay. Dahil sa mga pangyayaring nasilayan noon ni Pido, hindi naman niya maipagkakaila yung takot na nararamdaman niya. Hindi niya mawari pero sa puntong yon, parang nablangko ang kanyang kaisipan. Yung tipong nakatayo na lamang siya, naghihintay ng pagkakataon para lapain ng mga nilalang. Maya-maya pa, paghawak naman sa kanya ng maestro niya, bigla namang nanumbalig ang kanyang ulirat matapos naman niyang marinig ang mga buhay na kataga nitong patuloy na iniihip sa kanyang buong katawan. Dahil dito, unti-unti nang nagkaroon ng lakas ang kanyang mga braso na siyang naging sanhi upang makasunod siya sa pagsugod ng kanyang maestro. Sa isang iglap, paglapit naman nilang dalawa sa mga nilalang na yon, agad namang lumaganap sa buong paligid ang pag-atungal at pag-angil ng mga ito. Kahit paulit-ulit nitong pinagtutulungan ng anyong pinasukan ng kanyang maestro, hindi yun sapat para yon ay tuluyan nilang matalo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, tanging ang anyo na lamang ng maestro niya ang pinagtulungan ng mga aswang. Dahil dito, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manatiling nakatayo habang patuloy yung pinagmamasdan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang biglang umihip ang isang malakas na hangin na sinasabayan ng mga nagbabagang bato na mula sa mga sigang ginawa ng mga nilalang na yon. Matapos naman itong dumaan, lahat ng mga sigang nagbibigay liwanag biglang naapula. Sa isang kisap mata, binalot ng katahimikan ang buong paligid at kasabay nito ang pagsilay ni Pido sa mga aswang na nakatayo na wala ng buhay. Bitak-bitak ang mga balat nito na para bang nilamon yon ng nagngangalit na apoy na dumaan sa lugar. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kanyang maestro, nasipat naman niya yung nakatayo sa hawakan ng espada nitong nakatirik sa lupa. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanya, nanlulumo naman yung nagwika ng, "Sa sobrang pagkaabala natin, hindi na natin sila napansin. Tayo na, iho. Umuwi na muna tayo." Nang marinig naman ni Pido ang sinabi ng kanyang maestro, dali-dali naman nilang binagtas ang daan papauwi. Sa pagdating naman nila sa pamamahay nito, agad namang naglaho ang nilalang na pinasukan ng kaluluwa ni Tandang Ramon. Maya-maya pa,
bigla namang bumukas ang pinto ng bahay nito kung saan doon niya nakita yung maestro niyang parang kakagising lang. Sa paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niyang sinilip sa loob ang estatwang nakasama niya kung saan agad naman niya yung nakita sa gilid ng bahay. Dahil sa pangyayaring yon, halos hindi naman niya maipagkakaila ang matinding pagkalito buhat sa mga nangyari. Sa isip-isip niya, papaano nakabalik ang nilalang na yun sa loob, gayong hindi naman niya ito nakitang pumasok. Isa pa sa ikinagulat niya ay yung mabilis na paglapit ng kaluluwa ng matanda sa katawang lupa nito. Inaasahan kasi noon ni Pido, inaabot ng 5 minuto bago mailipat ang isang kaluluwa mula sa isang katawan patungo sa orihinal nitong sisidlan. Sa pagdating naman ng puntong hindi na niya kayang tiisin yung mga katanungan niya, buong tapang naman niya itong inilahad sa kanyang maestro. Nang marinig naman yon ng matanda, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Wala ka nang dapat na ipagtaka. Dekada ang ginugol ko para mapaghusayan ang abilidad na yan. Ngayon, iho, napapanahon na para ikaw naman ang pumalit sa pwesto ko. Huwag mo sanang kakalimutan ang mga pagsasanay na ginawa mo. Mahalaga yon at kailangang hindi ito malaman ng ibang tao. Pakatatandaan mo, lahat ng iyong kakayahan magmumula sa iyong nakaraan. Heto, kunin mo. Yan ang patunay na ikaw na ang pumalit sa akin bilang mandirigma ng sugo. Alis ako rito ng masaya, kaya hangad kong huwag kang malungkot. Pido. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghawak naman ito sa kanyang ulo. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman itong binitawan sa kanyang kamay ang iniabot nitong pangil na merong mga kaliskis. Pagsilay naman niya sa iniabot nito, halos hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkamangha dulot sa bagong karga na pagmamay-ari niya. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagsimula ng maglakad itong si Tandang Ramon patungo sa isang patag na lugar na may kalayuan sa mismong pamamahay nito. Isipin ninyo, gabing-gabi na noong mismong oras na yon, parang hindi man lang ito nababahala. Sa kanilang paglalakad, paulit-ulit namang sumisipol ang matanda ng isang panaghoy na nagdudulot ng kapayapaan sa katawan ni Pido. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa ilalim ng isang puno, agad namang umupo sa ugat nito ang matanda habang patuloy na inilalahad sa kanya ang istorya ng buhay nito. Ayon kay Tandang Ramon, ni minsan hindi siya nagsisi kung bakit siya nabuhay sa mundo. May mga bagay mang ipinagkait ang Diyos, pero hindi niya yun iniisip bilang parusa sa kanya, gawa ng alam niyang may rason kung bakit hindi yun ibinigay ng may likha. Dagdag pa nito na, naging makabuluhan ang mga panahon ng kanyang pananatili, kaya na may masaya siyang tatawid sa kabilang buhay. Pido, nararamdaman ko na ang nalalapit na katapusan ko. Huwag kang umiyak. Maging matatag ka, sapagkat dito pa lamang nagsisimula ang iyong kwento. Lilipas ang panahon, magiging dakila ka rin katulad ko. Ipagmamalaki ka sa mga bayan ng iyong pamilya, maging ng inyong mga kadugo. Isa ka sa mga mangunguna ng pag-aaklas na siya namang iyong magiging pantatak sa pahina ng panahon. Humayo ka. Ipagpatuloy mo ang mga bagay na ating nasimulan. Wika ng kanyang maestro habang dahan-dahang nagkakaroon ng bitak
ang mga balat nito. Hindi naglaon. Bigla namang gumuho ang buong katawan nito na para bang isang rebultong tinibag ng panahon. Sa pagkalat ng katawan nito sa buong paligid, halos nanatili namang blanko ang kanyang kaisipan na tila bang nagdadalawang isip kung yun ba ay isang panaginip o pawang katotohanan. Alam niyo, Pinuno, ilang beses pa noong sinubukang sakta ng kanyang sarili sa paniniwalang masamang panaginip lamang ang kanyang mga nakita. Halos hindi rin siya makapaniwala na patay na ang kanyang maestro dahil kung susumahin, hindi yun ang tipo ng tao na basta-basta na lamang magagapi ng kamatayan. Makalipas pa ang ilang oras, kahit masakit para sa kanya na makita ang kalagayan nito, napilitan naman siyang unti-unti yung tanggapin. Maya-maya pa, nang matipo na niya ang kabuoang labi ng matanda, inilibing niya ito sa ilalim ng puno kung saan yon na maalam. Matapos naman niya itong gawin, agad naman siyang bumalik sa pamamahay nito upang tingnan ng lahat ng gamit nitong naiwan. Sa kasagsaga ng kanyang paglilibot sa bahay, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang estatwa na kakaiba na yung anyo. Hindi kagaya nung nakaraan, meron yung isang mahabang sungay sa may noo, matutulis ang mga pakpak nito at meron itong buntot na punong-puno ng kaliskis. Sa unang tingin, halos hindi niya mawari kung ano ang nilalang na yon. Pero nasisiguro niya, yon ang sisidla ng kanyang kaluluwa tuwing siya ay makikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa siyang bumisita sa bahay ng kanyang mga magulang upang ipagbigay alam ang tungkol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, pinili naman itong manahimik na muna pansamantala sa takot na baka si Pido ang iturong dahilan ng pagkamatay ng matanda. Buwan pa noon ang lumipas. Awa naman ng Diyos, walang nakatunog sa mga nangyari kay Tandang Ramon. Hindi nila noon mawari pero pakiramdam nila nabura sa isipan ng mga taong nakakakilala rito ang tungkol sa pag-iral ng matanda. Kahit kasi yung dati niyang amo, halos hindi na yon kilala. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol sa bagay na yon, minabuti naman niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay, bitbit ang pangalan at karunungan ni Tandang Ramon. Magmula noon, araw-araw nang nagsasaliksik itong si Pido para makahanap ng lunas ukol sa sakit ng kanyang mga kapatid. Ayon kasi sa kanya, isa sa mga rason kung bakit siya pumayag maging disipulo ng matanda ay dahil sa hangarin at pagnanais na matulungan ang mga ito. Awa naman ng Diyos, Pinuno, linggo lang ang lumipas, nagawa niyang makatuklas ng isang lunas na nakatulong upang makapag-isip yon ng normal. Dahil sa tagumpay na yon ni Pido, mas lalo pa siyang ginanahang gumawa ng mga lunas na maaaring makatulong sa kanyang mga kababaryo. Naniniwala kasi siya, yon ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nalagay sa ganoong sitwasyon. Ipinangako rin niya sa kanyang sarili noon na hanggat nabubuhay siya, patuloy siyang gagawa ng milagro kahit ituring man yung himala ng demonyo ng mga taong may makitid na pag-iisip. Sa loob lamang ng 3 buwan, kumalat sa buong lugar ang kanyang kakayahan. Mula nun, marami nang nagpapakonsulta sa kanya na nanggaling pa sa iba't ibang lugar at baryo. Karamihan din sa mga ito, kung hindi biktima ng mga aswang, unti-unting pinapatay ng sakit na dulot ng kulam. Sa mga unang araw, medyo nahihirapan pa siyang gamutin ito. Pero nung masanay na siya, napakadali na lamang nito para sa kanya.
Kapag umaga, isang manggagamot itong si Pido. Subalit tuwing gabi, isa itong kamatayan na kinakatakutan na ng lahat ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Isang hapon, habang nanggagamot siya ng kanyang pasyente, meron siyang nakasagupang isang binatilyo na may sakit na polio. Sa unang tingin, pangkaraniwan lang ang karamdaman nito. Pero pag-ihip niya ng usal sa baliko nitong binti, bigla namang sumigaw sa sakit ang lalaki na siya namang labis niyang ikinagulat. Sa puntong iyon, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Gawa ng yon ang unang beses na makaengkwentro siya ng isang pangkukulam na may kakayahang makapagparalisa ng katawan ng tao. Hindi lang yon, mabilis ding kumakalat sa buong katawan nito ang polio at base sa kanyang naramdaman, malapit na yung umabot sa baga ng mismong biktima nito. Unti-unti na ring nadudurog ang may bandang hita ng lalaking yon na siya namang magiging dahilan para maglakad ito gamit ang mga kamay at paa. Sa isip-isip niya, malaki ang kasalanan ng binatilyong yon kung kaya't umabot ito sa ganoong kalagayan. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang hindi niya yon kakayaning gamutin ng mabilisan, agad naman niyang inabisuhan ang mga pasyente niyang naghihintay na bumalik na lamang kinabukasan. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Hindi naglaon nang sila na lamang ng pamilya ng binata ang naiwan sa lugar na yon. Agad naman niya itong pinapasok sa kanyang pamamahay para doon ay pagpatuloy ang naantala nilang gamutan. Dahil sa hindi pa naman lumulubog ang araw, nagdesisyon siyang pagpahingahin na lamang yon pansamantala. Kinagabihan noong mismong araw na yon, doon na tinawag ni Pido ang mangkukulam na gumagambala rito at kasabay nito ang pagpasok niya sa estatwa ng kalahati ng kanyang kaluluwa. Sa sobrang bilis ng ginawa niyang yon, halos hindi man lang namalaya ng pamilya ng kanyang pasyente na nawala na pala ang estatwa malapit sa kinaroroonan nila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagtawag niya rito, bigla namang umatungal ang binatilyong yon. Hudyat na nasa katawan na nito ang kaluluwa ng mangkukulam. Sa isang iglap, bigla namang tumitig sa kanya ang mga nanlilisik nitong mga mata habang nakangisi. Paulit-ulit din siya nitong pinagmumumura habang pilit na pinangingibabawan yung kanyang presensya. Nang mapansin naman yun ni Pido, agad naman niyang tinali ang kamay nito gamit ang isang lubid na merong basbas. Matapos naman niya itong gawin, doon na niya inumpisahan ang pagtatanong sa nilalang na yon. Anong kailangan mo sa batang ito? Ba't mo siya pinahihirapan? Sa estado ng binigay mong sakit, alam kong wala ka ng balak na buhayin to. Galit na wika ni Pido sa nilalang na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Magnanakaw ang batang yan. Malaki ang kinuha niya sa akin. Kaya dapat lamang na pagbayaran niya yon ng malaki. Alam din niya ng kanyang pamilya. Pakisabi sa kanila, tigil-tigilan na nila ang paghingi ng tulong. Kahit sino pa man ang puntahan nila, hindi nila ako matatakasan. Ikaw, albularyo, kitang-kita ko ang pagmumukha mo. Maghintay ka, dahil isusunod din kita sa batang yan." Dahil sa sinabi nito, napangisi lang naman itong si Pido habang sumasagot sa nilalang na yun ang, "Ilang minuto mula ngayon, may kakatok sa labas ng bahay mo. Huwag mo itong bubuksan
sapagkat yon ang kamatayan na matagal nang naghahangad sa kaluluwa mo. Kung gusto mong mabuhay, sundin mo ang sinasabi ko. Nang marinig naman ng mangkukulam ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon ng napakalakas habang paulit-ulit na inilalahad sa kanya na hindi siya basta-bastang makakapasok sa mismong pamamahay nito. Pagtatapat pa nito na, napapaligiran ng mga aswang ang kanyang tahanan, kaya imposible para sa mga hindi nila kalahi ang makapasok sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, kung talagang malakas siya, subukan niya ang depensa ng teritoryo nito. Matapos naman yung marinig ni Pido, agad naman siyang naupo sa harapan ng nilalang na yon. Tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata habang pilit na inilalapat ang natitira niyang wisyo sa estatwang kasalukuyan ng naglalakbay patungo sa tahanan ng nilalang na yon. Hindi naglaon nang maramdaman na niya ang paglipat ng kanyang kaluluwa sa ginagamit niyang anyo. Agad namang bumungad sa kanya ang isang liblib na lugar kung saan merong 5 kubong nakatayo. May mga nilalang ding umaaligid sa mga tahanang yon at base sa mga mata nito, nasisiguro niyang yon ay mga aswang. Walang sabi-sabi, agad namang dinukot ni Pido ang nakapulupot na latigo na nakasabit sa kanyang bewang at kasabay nito ang mabilis niyang pagsugod sa mga nilalang. Paghataw naman niya nito sa unang aswang na kanyang nalapitan, dali-dali naman yung pumulupot sa mismong ulo nito, dahilan para yon ay magawa niyang makaladkad papalapit sa kanya. Nang akmang magpupumiglas pa ang nilalang na yon, mabilis naman niya yung kinitila ng buhay, gayon din ang iba pa nitong mga kasama. Habang nakikipaglaban nitong si Pido, ramdam naman ng mga katunggali niya ang kanyang nag-aalab na presensya. Dahil sa lakas ng aurang yon, halos yung ilan sa mga ito hindi na gaanong nakakalapit sa kinaroroonan niya. Maya-maya pa, nang mapatay na niya ang 5 sa mga ito, doon na niya inumpisahang pasukin isa-isa yung mga bahay na nakatirik sa buong paligid ng pugad. Lahat ng mga sigbi na kanyang nadatnan sa loob, walang pagdadalawang isip naman niya yung pinatay, kalakip yung iilang mga ibon na nagsisilbing tagapagmasid ng mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglilibot, kagaya na naging babala niya sa mangkukulam, kumatok siya ng 3 beses sa mismong pintuan ng bahay nito habang umaangil. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang nakawala ang wisyo nito mula sa katawan ng bata, dahilan para mapasigaw yun sa kanya. Paulit-ulit nitong tinatanong ang pangalan niya, pero ni isang kataga hindi sumasagot itong si Pido. Sa abot ng kanyang makakaya, tinakot niya ito ng husto hanggang sa hindi naglaon, napilitan na rin yung lumabas para kaharapin siya. Pagbukas naman ito ng pinto, bigla namang napaatras ang nilalang na yon nang masipat nito ang isang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Hindi yun anghel, hindi yun demonyo, isa itong uri ng nilalang na pinaghalo ng 2 kapangyarihan. Matapos naman niya yung masipat, sinubukan niya pa yung ihipan ng mga sumpa at pamakong dasal. Ngunit bago pa man yun lumapat sa dinadalang katawan ni Pido, tuluyan na yung naagnas ng kanyang presensya. Nang mapagtanto naman ito na wala na yung magagawa, napasigaw na lamang ang nilalang na yon habang nagpapalit anyo. Hindi pa man ito tapos sa ritual ng pagpapalit nito ng wangis, nagawa ng tumarak sa mismong dibdib nito ang matalas niyang buntot. Naglabas ninyo ng napakainit na presensya na siyang naging sanhi naman para matusta ang kaluluwa ng mangkukulam. Matapos naman niya itong mapaslang,
agad naman niyang sinunog ang lahat ng tahanan ng mga nilalang na naroon. Nang mapagtanto niyang guguho na ang mga bahay na yon, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang pamamahay para ipagpatuloy ang kanyang panggagamot. Sa pagsapit ng sumunod na araw, tuluyan na niyang naiunat ang mga binti ng binata. Umayos na rin ang kalagayan nito na siya namang itinuring na milagro nung pamilya ng binata. Dahil sa ginawa niyang yon, mabilis namang kumalat ang istorya ukol sa kanyang ginawa. Magmula noon pinuno, tuluyan na ngang naging isang manggagamot itong si Pido. Bagaman inihahanay siya ng iilan sa mga albularyo, nasisiguro niyang kakaiba ang kanilang mga pamamaraan para tumulong. Ang mga albularyo kasi, nakadepende lamang sa mga tinatangan nitong lihim na karunungan, habang siya naman, nakadepende sa kanyang ikalawang anyo. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang ganoong trabaho ni Pido hanggang sa dumating ang puntong hindi na pala mabilang yung mga nilalang na kanyang nasasagasaan. Bawat isa sa mga ito, matindi ang pagmamalabis na makuha ang kanyang ulo, pero lahat yon nanatiling bigo. Ayon kay Pido, na may mga pagkakataon noon sa kanyang buhay na sinusugod na siya ng mga aswang sa kanilang lugar, pero nagagawa niya yung malipol. Yung mga mangkukulam naman at mga mambabarang na may galit sa kanya, pilit na nagpapalaganap ng sakit sa lahat ng mga taong tinulungan niya. Pero ang kinakalabasan nito ay ang kanila ring kamatayan. Isang dekada pa ang lumipas. Karamihan sa mga aswang noong naninirahan sa sakop ng kanilang lugar, labis ng pinangingilabutan sa oras na naririnig ang kanyang pangalan. Hindi man sa pagmamayabang noon, pero kahit yung mga gabunan ayaw nang banggitin pa ang kahit na anong bagay na merong kaugnayan sa kanya. Nga pala, sa estado naman ng mga kapatid noon ni Pido, nagkaroon na yon ng magandang buhay sa tulong na rin ng amo niya. Siya naman noon, masaya namang ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa ilalim ng poder ng kanyang mga magulang. Ayon pa sa kanya, hindi man naging madali ang kanyang buhay bilang isang mandirigma ng sugo, naging sulit naman ang lahat ng kanyang sakripisyo. Naniniwala siya na marami ang nailigtas niya at nabigyan ng pagkakataon para magbago. Nakatulong din siya sa mga albularyo para higit na maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Ngayong pangkasalukuyan, bagaman matagal nang yumao itong si Pido, nagpapatuloy pa rin ang kanyang istorya at kakayahan sa piling ng kanyang disipulo. Pasensya ka na pinuno Hindi ko pwedeng ibulgar ang tungkol sa disipulo ni Pido, gawa ng ayaw nitong matuntun siya ng mga tagapakinig mo. Pero sa ngayon, nasa edad 72 anyos na rin siya. Matanda na, walang asawa, kagaya ng maestro niya. Ayon pa sa kanya, ang nalaman niyong istorya ay maituturing niyang pang-ibabaw na talambuhay pa lamang ni Pido. Yung mga malalalim kasi nitong detalye, limitado lang ang nakakaalam nun. Karamihan din albularyo at iilang babaylan sa kanilang lugar. Isa kasi ito sa kanilang pamamaraan na lubusan nilang inirerespeto ang mga mandirigma ng sugo. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, ang angas nito. Mas mataas pa sa mga kilala nating antingero, albularyo o kung ano man. Meron pa tayong tinatawag na sugo. 'Di ba? So, itong mga mandirigma ng sugo, mas mataas pa rito yung sugo. 'Di ba kasi mandirigma lang sila ng sugo Paano pa kaya yung mga totoong sugo? 'Di ba? So, hindi ko alam kung saan napapabilang tong mga to.
At ngayon ko lang rin sila narinig. Kasi alam ko after nga niyan, yung mga Divino, pinaka-final stage kasi Divino eh. So, next nun sugo na. Pero hindi pala, may mandirigma ng sugo pa. Na mas mataas sa Divino, malamang, di ba? Pero, ngayon ko lang kasi narinig tong mga to eh. So, wala ako gaano mabigay na impormasyon o detalye tungkol sa kanila. Pero sobrang angas nila. Meron silang partner na estatwa na parang nasa anghel na yung level eh. Diba? So, hindi ko rin masabi na mas malakas to sa mga Divino. Kasi yung mga Divino natin, yung mga gabay niyan, arkanghel eh. Sample na lang, hindi naman arkanghel, mga klase rin ng anghel. Sample na lang natin, Lolo Ruben. Diba? Ang tindi ng gabay nun. So, anghel talaga yun. Hindi lang to partner niya na parang mga estatwa o something na may physical na anyo sa mundo natin. Hindi. Nag-e-exist siya sa ibang dimensyon pero nakakatulong siya sa mga ginagabayan niya. Tulad na lang ng cherubim, natutulungan niya si Lolo Ruben. So ito, hindi ko masabi na mas mataas to sa Divino ha. Though wala namang binanggit. Ang binanggit lang ermitanyo, albularyo, manggagamot. Wala naman sinabing Divino. So pwedeng kapantay. Siguro ito lang yung tawag sa ibang lugar, mandirigma ng sugo, pero para sa akin, Divino pa rin to. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.